Ang Israel at Hamas ay nauwing muli sa digmaan. Libu-libong rockets na ang pinalipad ng Hamas mula Gaza patungong Israel na binawian naman ng airstrikes ng Israel. Habang ang Israel ay kasalukuyang pinoprotektahan ng Iron Dome, ang bagong weapon system nila ay hindi pa nagagamit. Ang Israel Defense ay nakabuo ng sandata na laser-based platform noong nakaraang taong 2020. Bukod pa ito sa nauna nilang defense weapon na laser beam na tinatawag na Iron Beam na chemical-based. Itong bagong laser weapon na na-develop nila ay mula sa electronic laser technology na kayang mag-intercept ng missiles ng mabilis na sabay-sabay. Ang system na to ay dinisenyo para maging depensa para sa iba't ibang klase ng unguided rockets na tutungo sa Israel. Ang bagong defense system na ito ay kayang higitan ang kakayahan ng kasalukuyang air defense tulad ng Iron Dome at Arrow. Nga pala ang Arrow, ito ang defense system ng Israel ngayon na pang-intercept sa kalawakan para sa mga ballistic missiles. Ang laser defense weapon nila ay mag-undergo pa ng testing sa mga darating na buwan bago pa ito maging operational sa susunod na taong 2021. Ngayon, pag-uusapan natin ang kakayahan nito, kung bakit ang laser-based interception system ang magiging malakas na protection defense ng Israel sa future. Ang Israel ay nagsimulang i-operate ang Iron Dome officially noong taong 2011. Ang Iron Dome ay kilala na mayroong 90% success rate mula nung dineploy nila ito noong 2011. Bagamat ang eksaktong data patungkol sa success rate nito ay madalas tinutuligsan ng mga kritiko, ang overall effectiveness naman nito ay tanggap ng lahat. Kaya ang Hamas ay nag-launch ng mahigit 1,000 na missile sa Israel. Ito'y upang mabutasan ang depensa ng Iron Dome system. Bagamat ang Iron Dome ay patuloy na ginagawa ang pag-intercept sa mga paparating na missiles, mayroon pa rin itong limitasyon. Ang bawat Tamir interceptor missile na ginagamit sa Iron Dome ay nagkakahalaga mula $100,000 to $150,000, habang ang rockets na pinapalipad ng Hamas ay mas mura kesa rito. Bukod doon, ang Iron Dome ay maaaring maubusan ng interceptor missiles kapag sobrang laking bilang ng rockets na ang kinakailangang i-intercept. Kaya ang bagong laser-based system ng Israel ay unang sinapubliko ng head ng Defense Ministry's Weapons Development Administration na si Brigadier General Yaniv Rotem noong nakaraang taong 2020. Ang investment na ito ng Defense Ministry noong mga nagdaang taon ang naglagay sa Israel sa posisyon bilang nangungunang bansa pagdating sa high-power lasers. Ang Israel ay actually matagal nang tinatrabaho ang ganitong klase ng laser technology. Ang pag-process nito ay mula sa pinagsamang effort ng Israel Defense Ministry, Israeli defense firms na Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems, at iba pang mga membro ng kanilang academic community. Ang system na ito ay based sa electric laser technology. Hindi ito katulad sa mga typical na laser na unang na-develop na chemical-based. Tinuturing ito ng Israel bilang major breakthrough pagdating sa laser technology na 2.5 taong trinabaho ng mga Israeli. Ang Israeli team na binubuo ng mga scientists at engineers ay nagawang makalika ng technology na fo-focus at mag-i-stabilize sa laser beams kahit na nasa malayong distansya ito at sa kahit ano pang atmospheric disturbance. Ito ang nagdala sa kanila sa pag-develop ng effective interception technology. Ang laser ay concentrated beams of light na nagtatransmit ng malaking bilang ng electromagnetic radiation patungo sa target nito. Ang lakas naman ng laser ay generally sinusukat sa kilowatts. Kapag ang laser beam ay tinamaan ng target, magdudulot ito ng mabilis na pag-init hanggang sa sumabog ito. Ano nga ba ang advantage ng pagkakaroon ng laser weapons? Actually, ang laser beam ay mayroong speed of light na halos instant nitong wawasakin ang target nito. Ganun niya kabilis may intercept ang mga missiles. Hindi na rin ito kailangang kargahan ng mga bala o interceptor missiles tulad ng traditional system. Kumbaga, kinakailangan lang dito ay power supply
at kayang-kaya na nitong i-intercept ang malalaking bilang ng iba't ibang rockets, artillery at mortars. Ito ang nakitang solusyon ng Israel sa nakitang kahinaan ng traditional air defense system na meron sila. Dito, hindi na sila mamroblema na maubusan ng balak kapag naka-encounter uli sila ng malalaking bilang na paparating na missiles. Ang pagiging tahimik at invisible ng laser beam weapon ay saktong-saktong gamitin sa mga matataong lugar sa Israel. Isa pa sa advantage ng weapon na ito, mas mura ito kumpara sa halaga ng isang Tamir interceptor missile ng Iron Dome na nasa $100,000 to $150,000. Ibig sabihin, napaka-cost effective nito kumpara sa conventional interception system ng Iron Dome. Ang pagkakaroon ng laser weapon ay meron ding issues. Tulad na lang kung effective pa rin ba ito sa kabila ng masamang kondisyon ng panahon. Dahil syempre, dumedepende lang naman ito sa optics nito para matagumpay nitong matamaan ng target. Pero dahil ang technology ay nagmamature, hindi naging mahirap sa Israel na ma-overcome ang ganitong challenges. Sa bagong laser beam weapon ng Israel, na-overcome nila itong problema sa weather at kayang-kaya pa rin itong matamaan ng target sa kahit anumang kondisyon ng panahon. Ang Israel ay kilala sa buong mundo sa pagiging eksperto nito pagdating sa pagde-develop ng air defense system. Ayon sa Israeli Defense Ministry, ang kanilang kakayahan pagdating sa technology ng paglikha ng defense system weapon ay sobrang layo kung ikukumpara sa kanilang mga kalaban. Kung ang laser system ng Israel ay patuloy na ipaprioritize, hindi malabong makadevelop din sila ng masandatang pang-opensa na laser-based tulad ng drone at mga baril para sa mga kasundaluhan nila tulad ng nakikita natin na sandata sa mga pelikula. I-imagine nyo na ba? Ang bagong laser weapon ng Israel ay hindi magiging kapalit ng Iron Dome dahil sa halip, magiging karagdagang depensa ito lalo na sa mga matataong lugar. Kung mapapansin, ang Israel ay mas nakafocus sa pagde-develop ng kanilang defense system kaysa sa pang-opensa. Ito ay para maprotektahan ang kanilang mga mamamayan. Ang sirena na tumutunog sa buong lugar kapag may banta ng panganib ay nagbibigay hudyat sa mga Israeli na dapat magsipuntahan ng lahat sa bomb shelter na prinovide ng gobyerno para sa Israeli community. Ang laser weapon ay dinevelop hindi para pang-opensa. Ito ay para gawing depensa na poprotekta hindi lang sa kanilang lupain, kundi maging sa kanilang mga mamamayan. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.